Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Magtanggol Po. Ngayon ay susuriin natin ang paksang, ang 6 na pagkain para sa pagpapalakas ng bato at paglutas sa madalas na pag-ihi sa gabi para sa mga edad 55 pataas. Naitanong nyo na ba sa inyong mga sarili, bakit kapag tumuntong na tayo sa edad na 55, parang bigla na lang nagsimulang mapagod ang ating katawan? Yung tipong hindi na tayo makatulog ng mahimbing sa gabi at kailangan pang bumangon ng ilang beses para umihi. Ito ba ay dahil lamang sa ating edad o ito ay isang senyales na humihingi na ng tulong ang ating mga bato o kidneys? Mga kababayan, kung kayo ay nasa edad 55 pataas at nitong mga nakaraang araw ay madalas kayong makaramdam ng matinding panghihina, hindi makatulog ng malalim at kailangang gumising ng 1 o 2 beses, minsan ay umaabot pa ng 3 beses para lang umihi sa madaling araw, pakiusap, huwag niyong balewalain ang video na ito. Dahil malaki ang posibilidad na ang inyong mga kidneys ay nagpapadala na ng mga maagang senyales, ngunit madalas itong nami-misinterpret o ipinagsasawalang bahala. Marami na akong nakausap na mga nanay at tatay na nagsabing, "Dok Magtanggol, nag-diet naman ako ng maigi. Binawasan ko na ang asin, binawasan ko na ang karne, at regular naman ang inom ko ng gamot. Pero bakit pagkagising ko sa umaga, ang bigat-bigat pa rin ang pakiramdam ko? Lutang ang isip ko, at parang nanginginig ang aking mga kalamnan sa pagod." May iba pang ang nagkukuwento na minsan, kapag tinitignan nila ang kanilang ihi, medyo malabo ito o may mga bula at nakakaramdam sila ng kaba. Pamilyar ba sa inyo ang mga ganitong pakiramdam? Ang totoo niyan, napakaraming nakatatanda sa buong Pilipinas ang nasa ganitong sitwasyon. Ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya, pero ang kalusugan ng kanilang bato ay napakabagal ng pagbuti. Ang bagay na nagpapaisip sa akin ng malalim ay hindi ang mga numero sa inyong lab results, kundi ang isang napakatotoong tanong na madalas niyong itanong sa akin, "Dok, saan ba ako nagkamali?" Mga kaibigan, minsan ang problema ay hindi dahil kulang kayo sa gamot at hindi rin dahil lumalala ang sakit, kundi nasa isang aspeto na bihirang mapansin ng marami. Ang katawan ng isang nakatatanda ay kulang sa tamang uri ng pagkain na kailangan para tulungang mag-recover ang mga bato. Pakinggan man nating kakaiba, pero ang katotohanan ay kapag sobra tayong maghigpit sa pagkain, kapag masyadong strikto ang ating diet at hindi nakakatanggap ng sapat na malusog na enerhiya ang katawan, mapipilitan ang ating mga kidneys na magtrabaho kahit sila ay pagod na pagod na. At kapag pagod ang bato, ang creatinine levels ay madaling tumaas-baba, mahirap makatulog, at ang katawan ay laging parang walang lakas. Pero may magandang balita ako sa inyo. Hindi natin kailangang kumain ng napakaraming mamahaling pagkain o mga imported na gamot. Hindi rin kailangang baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Ang kailangan lang ay dagdagan ng ating kinakain ng tamang uri ng pagkain na akma sa inyong kondisyon. Kapag kumain tayo ng regular at magaan, ang ating mga bato ay may kakayahang lumakas muli sa paglipas ng panahon. Sa video na ito ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 6 na uri ng pagkain na napakapamilyar dito sa atin sa Pilipinas. Madaling bilhin sa palengke, madaling gamitin, at talagang akma para sa mga nakatatanda. Ang mahalaga, hindi nyo kailangang kainin ang 6 na ito ng sabay-sabay. Pumili lamang kayo ng isa na pinakaangkop sa inyong nararamdaman at ito ay makakatulong na para mabawasan ang pagod ng inyong kidneys, maging stable ang creatinine at maging mas mahimbing ang inyong tulog araw-araw. Bago tayo magpatuloy, gusto ko munang makipagkwentuhan at kumonekta sa inyo para maramdaman nating tayo ay magkakasama sa paglalakbay na ito. Kayo po ba ay taga saan? Kayo ba ay nasa probinsya o nasa syudad? At ilang taon na po kayo ngayon? Kung hindi naman po nakakaabala, pakiiwan po ng comment sa ibaba gamit ang simpleng format na ito. Halimbawa, Batangas, 62 anyos o kaya naman Davao City, 70 anyos. Sinisikap ko pong basahin ang bawat komento para mas maintindihan ko ang kalagayan at edad ng mga taong nakikinig sa akin ngayon. At kung ito ang unang pagkakataon na napadpad kayo sa channel na ito, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe at i-click ang notification bell. Tuwing linggo, magkikita tayo rito para magbahagi ng mga kaalamang magaan, madaling sundin at angkop sa mga senior citizen para tulungan tayong magkaroon ng mas malusog na bato, mas mahimbing na tulog
at mas payapang pamumuhay. Inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa huli dahil ang mga impormasyon sa dulo ay maaaring magpabago sa paraan ng inyong pag-aalaga sa inyong kidneys sa mas simpleng ngunit mas pangmatagalang paraan. Bahagi 1. Ang tamang pag-unawa sa nutrisyon kaysa sa sobrang paghihigpit. Ngayon mismo, sisimulan natin sa unang pagkain. Isang napakasimpleng pagpipilian, pamilyar sa atin pero espesyal na angkop sa maraming nakatatanda na nasa yugto ng panghihina ng bato at madaling mapagod. Manatili po kayo kasama ko. Dahil sa isang tamang desisyon lang, ang inyong kalusugan ay maaaring magsimulang magbago mula sa araw na ito. Matapos ninyong mapakinggan ang aking mga naunang sinabi, marahil marami sa inyo ang nagtatanong sa sarili, Doc, ano ba talaga ang mali kong nagawa? Umiwas na ako sa maalat, nagbawas na ako ng protina, napakaingat ko na sa pagkain. Bakit hindi pa rin gumaganda ang lagay ng bato ko? Makatarungan ang tanong na iyan. Dahil matagal na tayong pinapayuhan na kapag mahina ang bato, kailangang mag-diet. Kapag mataas ang creatinine, kailangang kumain ng kaunti. The simpler, the better, ika nga. Pero mga kaibigan, ang tamang pag-iwas ay iba sa sobrang pag-iwas. At ang pagkakaibang ito ang susing punto na madalas makaligtaan ng marami. Isipin niyo po ito para mas madaling maintindihan. Ang ating kidneys ay parang isang filter o salaan na nagtrabaho na ng ilang dekada. Noong bata pa tayo, ang filter na ito ay matibay, kaya nitong tiisin ang matinding pressure. Pero habang tumatanda, nagiging mas sensitibo ito at madaling mapagod. Kung sa puntong ito, hindi natin bibigyan ng katawan ng sapat na masustansyang pagkain, mapipilitan ng kidneys na salain ang dugo kahit wala na silang lakas. Kapag nagtatrabaho ang kidney ng pagod, humihina ang daloy ng dugo papunta rito. Ang mga tissue ng kidney ay madaling magkaroon ng pamamaga o inflammation. Ang creatinine ay nagwawala at ang tao ay laging parang lantang gulay, tulog na hindi malalim at paggising sa umaga ay napakabigat ng katawan. Marami sa inyo ang nagsabi sa akin, Doc, ang unti-unti na nga ng kinakain ko, bakit pagod pa rin ako? Mga nanay at tatay, ang pagod ay hindi laging dahil sa dami ng kinakain. Sa maraming pagkakataon, ang pagod ay dahil hindi tama ang kinakain ninyo na kailangan ng katawan para mag-recover. Ang sobrang pagdidiet ay nagdudulot ng kakulangan sa enerhiya. At dahil doon, gumagapang ang kidney ninyo sa pagtatrabaho. Ang katawan ng senior citizen ay hindi nangangailangan ng sobra, pero hindi rin nito kakayanin ang matagalang kakulangan. Kapag kulang sa tamang pagkain mula sa loob, ang kidney ay magtatrabaho na parang isang manggagawa na nagbabanat ng buto buong araw na walang maayos na kain. Kaya sa halip na itanong kung ano pa ang dapat iwasan, mas mainam na itanong ninyo ito. Anong pagkain ang kulang sa katawan ko para magkaroon ng pagkakataong gumaling ang aking bato? At ito ang dapat tandaan, hindi kailangan ng matatanda na kainin ang lahat ng sinasabing maganda para sa kidney. Bawat isa sa inyo ay may iba't ibang kondisyon. Mayroong pagod na pagod sa umaga, mayroong panay ang ihi sa gabi, mayroong pabago-bago ang creatinine, at mayroong kaunti lang kumain pero laging bloated o kabag. Kaya naman, kailangan lang nating pumili ng isang uri ng pagkain na swak sa inyong nararamdaman. Kainin ito ng regular, ng magaan, at mabibigyan na natin ang bato ng kondisyon para magpahinga at unti-unting lumakas. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang 6 na pagkain na laging nasa ating hapagkainan dito sa Pilipinas. Bawat isa ay bagay sa isang tiyak na uri ng problema sa bato. Hindi nyo kailangang tandaan lahat, hindi nyo kailangang gamitin lahat. Makinig lang po at piliin ang isa na sa tingin nyo ay kapareho ng inyong sitwasyon. Bahagi 2. Ang 6 na pagkain para sa unti-unting paglakas ng bato. Simulan na natin sa pagkain number 1. Isang pagpipilian na magaan sa tiyan, madaling matunaw, at bagay na bagay sa mga nakakaramdam na ang kanilang katawan ay pagod. At ang bato ay parang laging overloaded kahit na nag-diet na. Pagkain. Bilang 1 brown rice na niluto ng malambot lugaw na brown rice, ang pundasyon ng mabagal na enerhiya. Mga kaibigan, ang unang pagkain na nais kong ibahagi ay hindi mahal at hindi rin mahirap hanapin. Ito ay ang brown rice o yung bigas na pula, brown na niluto ng napakalambot parang lugaw.
Ito ay pamilyar, pero madalas na misunderstood. Marami sa inyo ang nagsasabi, "Doc, matigas ang brown rice, mahirap kainin, sumasakit ang tiyan ko." May iba namang nag-iisip na pang may diabetes lang yan. Pero ang problema ay wala sa bigas, kundi nasa paraan ng pagluluto at pagkain. Kapag ito ay niluto ng sapat na lambot, ang brown rice ay nagiging isa sa pinakamagandang source ng starch o kanin para sa bato ng mga senior citizen. Isipin niyo ito, ang ating bato ay hindi lang nag-aalis ng lason, kundi nagpoproseso rin ng lahat ng resulta ng metabolism mula sa kinakain natin. Kapag kumain tayo ng kanin na masyadong mabilis matunaw gaya ng sobrang puting kanin, biglang tataas ang asukal sa dugo at mapipilitan ang kidney na magtrabaho ng doble para ibalanse ang dugo. Sa kabilang banda, ang brown rice na nilugaw o pinalambot ay nagbibigay ng enerhiya ng dahan-dahan. May stable na gasolina ang katawan, hindi taas-baba, kaya hindi kailangang mag-effort ng todo ng kidney. Dahil dito, mas nagiging stable ang creatinine at hindi kayo madaling mapagod. Isa pang mahalagang punto, ang brown rice ay mayaman sa natural na fiber. Ang fiber na ito ay tumutulong na harangin ang ilang dumi habang nasa bituka pa lang. Kapag ang toxins ay hindi na bumalik sa dugo, hindi na kailangan pang salain ulit ng kidney. Ito ang dahilan kung bakit marami ang nagsasabi na paglipas ng panahon ng pagkain nito, mas malinaw ang kanilang ihi at mas magaan ang pakiramdam sa umaga. Naalala ko ang isang pasyente ko, isang tatay na taga Quezon City, 63 anyos. Sabi niya, takot siya dati sa brown rice dahil akala niya hindi matutunaw. Pero noong sinubukan niyang lutuin ito bilang malabnaw na lugaw, yung tinitigang maigi at kinain niya ito tuwing tanghalian, naramdaman niyang gumaan ang kanyang katawan. Wala na yung hapong-hapon na pakiramdam tuwing hapon. Paano ito gamitin para sa kidney? Lutuin ang brown rice bilang lugaw na malabnaw at malambot na malambot. Bagay ito sa mga mahina kumain. Kung gusto niyo naman ng kanin, pwede niyong haluan ng white rice ang brown rice, 50-50 ratio, para mas madaling matunaw. Pwede ring lagyan ng munggo na tinanggalan ng balat o kalabasa para mas masustansya. Paalala, huwag kumain ng brown rice na matigas o hilaw. Huwag ding kumain nito kapag gabi na o malapit ng matulog dahil baka kabagin kayo. Ang pinakamagandang oras ay tanghalian o merienda sa hapon. Kayo po ba mga nakikinig? Nasubukan nyo na bang kumain ng brown rice lugaw? Kung oo, mag-comment ng number 1. Kung hindi pa, i-comment ang salitang lunch at tuturuan ko pa kayo ng ibang paraan. Pagkain bilang 2, silken tofu o malambot na tokwa taho style, ang magaang protina. Maraming senior citizen ang takot sa salitang protina o karne. Takot na baka mahirapan ang kidney, takot tumaas ang creatinine. Pero ang pagkain ng kaunting protina ay hindi nangangahulugang bawal na ang lahat ng protina. Ang issue ay ang pagpili ng maling klase ng protina. Kaya nais kong ipakilala ang silken tofu o yung napakalambot na tokwa katulad ng nasa taho pero walang arnibal at sago. Ito ay napakagaan at gentle na source ng lakas. Pansinin niyo ang mga kakilala niyo. May mga sobrang higpit sa diet, puro lugaw at gulay na lang. Pero bakit parang lantang gulay sila? Konting lakad lang, hingal na. Pagdating ng hapon, bagsak na ang katawan. Senyales, yan na kulang sa building blocks o protina ang katawan para mag-repair. Kapag kulang sa protina, hihina ang muscle, hihina ang daloy ng dugo, at kapag mahina ang daloy ng dugo sa kidney, lalo itong mapapagod. Ang silken tofu ay malambot, madaling matunaw, at hindi nag-iiwan ng maraming basura na sasalain ng kidney kumpara sa karne ng baboy o baka. Ito ay parang isang mabait na kaibigan na nagbibigay ng lakas pero hindi nagpapabigat. Bagay ito sa mga laging pagod pero takot kumain ng karne. Pwede itong steam na may kaunting toyo o oyster sauce o ilahok sa sopas na may miswa. Huwag lang itong ipiprito ng matindi deep fry. Ang tamang oras para kainin ito ay tanghalian o maagang hapunan. Kayo po ba ay mahilig sa tofu o tokwa? Kung oo, mag-comment ng number 2. Kung hindi, i-comment ang wala pa at bibigyan ko kayo ng tips. Pagkain. Bilang 3. Nilagang kalabasa, pampakalma ng pantog at pampahimbing ng tulog. Kung kayo ay kabilang sa grupong ito,
Makinig ng mabuti. 1. Gumigising sa gabi ng 2 beses o higit pa para umihi. 2. Mababaw ang tulog, konting kaluskos, gising agad. 3. Pagod pa rin paggising sa umaga. Marami ang nag-aakala na bahagi lang ito ng pagtanda, pero madalas, ito ay dahil ang kidney at pantog bladder ay pagod at ang katawan ay kulang sa pagkaing nakakapagpakalma. Dito pumapasok ang kalabasa na niluto ng durog o malambot. Napakapamilyar nito sa atin sa Pilipinas. Ang kalabasa ay may natural na tamis, warm sa tiyan at madaling matunaw. Kapag niluto ito ng husto, nagbibigay ito ng calming energy na hindi ini-irritate ang pantog sa gabi. Tumutulong ito na patatagin ang inyong sugar level sa gabi para hindi kayo magising sa gutom o sa nanginginig na pakiramdam. Dahil dito, nababawasan ang pagko-contract ng pantog, kaya nababawasan ang pagbangon para umihi. May isang pasyente akong taga Pampanga na nagsabing dati tuwing gabi ay balisa siya. Pero noong nagsimula siyang kumain ng pumpkin soup o nilagang kalabasa tuwing hapon, napansin niyang mas mahimbing na ang tulog niya. Ang kalabasa ay para sa mga laging umiihi sa gabi at mga hindi makatulog ng ayos. Pwede niyo itong gawing sopas, ihalo sa lugaw o i-steam. Paalala sa mga may diabetes, kumain lang ng katamtamang dami dahil may natural na tamis ito. Kainin ito sa bandang alas 4 o alas 5 ng hapon. Kayo po ba ay laging bumabangon para umihi? Mag-comment ng number 3. Kung mahimbing naman ang tulog nyo, i-comment ang ayos ang tulog. Pagkain bilang 4. Nilagang kamote. Magaan sa tiyan at bituka. May kondisyon na madalas sa matatanda, hindi naman marami kumain, pero laging bloated, kabag, o parang ang bigat ng tiyan. Kung ganito kayo, ang pagkain number 4 ang para sa inyo. Nilagang kamote na pinalamig, steamed sweet potato, cool down. Maraming takot sa kamote, sabi nila, nakakakabag daw. Totoo iyan kung kakainin nyo ng napakainit o sobra-sobra. Pero kapag ang kamote ay pinakuluan at pinalamig muna bago kainin, nagbabago ang structure nito. Nagiging resistant starch ito na napakaganda para sa bituka ng senior citizen. Hindi ito nagpapataas ng asukal ng mabilis at tinutulungan itong maging regular ang inyong pagdumi. Kapag maayos ang pagdumi, nababawasan ang lason na sasalain ng kidney. Naalala ko ang isang nanay, 60 anyos. Sabi niya takot siya sa kamote. Pero noong tinuro ko na palamigin muna at kainin bilang merienda, kalahati lang, naging magaan ang tiyan niya. Paano kainin? Pakuluan o i-steam, palamigin, at kainin sa tanghalian o merienda. Huwag prito kamote Q, na maraming asukal ay bawal. Kayo ba ay laging bloated o kabag? Mag-comment ng number 4. Kung okay naman ang tiyan, i-comment ang okay ang tiyan. Pagkain. Bilang 5. Salabat malabnaw na luya, pampainit at pampagising ng kidney. Para naman ito sa mga laging nilalamig. Yung paggising sa umaga, malamig ang kamay at paa at parang ang hirap kumilos kahit nakatulog naman. Kapag malamig ang katawan, mabagal ang daloy ng dugo at kapag mabagal ang dugo, mabagal din ang kidney. Ang solusyon, ang ating paboritong salabat o ginger tea pero malabnaw lang. Ang luya ay nagbibigay ng init na tumutulong sa sirkulasyon ng dugo. Ginugising nito ang kidney ng dahan-dahan. Parang makina na pinapainit bago patakbuhin. Maraming nagsasabi na matapos uminom ng malabnaw na salabat sa umaga, mas naging alerto sila at nawala ang panlalamig. Paano gamitin? Magdikdik ng kaunting luya, pakuluan sa tubig, inumin ng mainit-init. Hindi kailangang matapang o maanghang. Bawal ito sa mga may hyperacidity kung walang laman ng tiyan at huwag inumin sa gabi dahil baka hindi kayo makatulog sa init. Kayo ba ay laging nilalamig? Mag-comment ng number 5. Kung mainitin naman kayo, i-comment ang mainit. Pagkain. Bilang 6. Buto ng lotus. Lotus seeds na niluto. Ng malambot, natural na pampakalma. At ang huli, ang pagkain number 6. Ito ay espesyal para sa mga gustong matulog ng mahimbing. Alam niyo ba na ang tulog ang golden time para mag-repair ang kidney? Maraming matatanda ang hirap matulog dahil sa pag-iisip o balisa. Dito makakatulong ang buto ng lotus, mabibili sa mga Chinese drugstore o piling palengke, supermarket.
Kapag nilaga ito ng malambot, pwede ihalo sa sopas o dessert na walang asukal. Meron itong natural na sedative effect o pampakalma. Pinapakalma nito ang isip at ang pantog. Dahil dito, hindi kayo gising ng gising. Kapag malalim ang tulog, bumababa ang pamamaga sa katawan at nagiging stable ang creatinine. Pwede itong ilahok sa lugaw o soup sa hapunan. Siguraduhing malambot na malambot para hindi mahirapan tunawin. Kayo ba ay hirap matulog o laging nagigising? Mag-comment ng number 6. Kung mahimbing ang tulog, napakaswerte nyo. Bahagi 3. Paano pumili ng tamang pagkain para sa inyo? Mga kaibigan, alam kong iniisip nyo. Dok, alin ba talaga dyan ang para sa akin? Ito ang sikreto. Hindi nyo kailangang kainin lahat yan. Ang katawan ng may edad ay parang lumang hardin. Hindi pwedeng sabay-sabay ang pataba. Pumili lang ng isa. Kung pagod na pagod kayo sa araw, mag-brown rice lugaw number 1. Kung mahina ang katawan at takot sa karne, mag-tofu, tokwa number. Kung laging umiihi sa gabi, magkalabasa number 3. Kung kabagin at bloated, magkamote number 4. Kung laging nilalamig, magsalabat number 5. Kung hindi makatulog, mag-lotus seeds. Subukan ng isa sa loob ng 2003 linggo. Pakiramdaman ng katawan. Kung gumanda ang pakiramdam, ituloy. Kung hindi, subukan ng iba. Huwag pagsabay-sabayin. Alin sa anim ang swak sa inyo? I-comment ang numero sa ibaba. 1 sikos para malaman ko kung anong topic ang palalalimin natin sa susunod. Bahagi 4. Mga gintong prinsipyo sa pagkain. Bago tayo magtapos, narito ang ilang simpleng patakaran. Kahit anong ganda ng pagkain, kung mali ang paraan, balewala rin. 1. Ayaw ng kidney ang biglaan. Huwag kumain ng sobra-sobra sa isang upuan. Mas gusto ng kidney ang paunti-unti pero regular. 2. Pahinga kapag pagod. Kung pagod na pagod kayo, huwag piliting kumain agad. Uminom muna ng tubig, magpahinga bago kumain. 3. Malambot is better. Ang mga nilugaw, sinabawan, at steamed ay laging mas maganda kaysa prito o matigas. 4. Agahan ng hapunan. Huwag kumain ng malapit na sa oras ng tulog. Bigyan ng oras ang tiyan na tumunaw para makapahinga rin ang kidney sa gabi. Kung kayo ay nakikinig pa hanggang sa puntong ito, pakiusap mag-iwan ng number 8 sa comments. Ito ay senyales na tinapos nyo ang video at seryoso kayo sa inyong kalusugan. Mga minamahal kong nanay at tatay, sa pagtatapos ng ating kwentuhan, sana ay gumaan ang inyong loob. Ang pagtanda at pagkakaroon ng mahinang bato ay hindi katapusan ng mundo. Maraming paraan para guminhawa ang pakiramdam at nagsisimula ito sa pag-unawa sa sariling katawan. Hindi kailangan ng mahal na gamot o mabilis na solusyon. Ang kailangan ay tiyaga, pagmamahal sa sarili at tamang pagkain. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe para lagi tayong magkita. Ako po si Dr. Magtanggol po, na laging nagpapaalala, ang kalusugan ay kayamanan at kaya nating pagandahin ang ating buhay. Isang kutsarang tama sa bawat pagkakataon. Maraming salamat po, pagpalain kayo ng may kapal, at hanggang sa muli nating pagkikita. Ingat po kayo palagi.